Ay, oo, ito yung topic ko rin sana na isa kasi may kausap ako kahapon dito. Gago kasi itong si Martirez, sinuspindi ang pag-lifestyle checking at pagpapalabas ng SALN ng government official. Kasi nga mayroong kinikilingan at merong tinatagong kalokohan. Loyal Marta, puro flood control na mga DDS meron na nga ako vlogger na pinalo ay taga Davao. Siya ba ng paligid, asan ang 51 billion ni Pulong? Sino 'yun, Ma'am Marta? Shout out Ma'am Love Sapphire. Ito nga sana yung topic ko ngayon din, main topic. Eh, si Glenn Chong kasi mahilig magsakripisyo 'yan. Paalala ninyo yung noong wala na kasi si Nicole, ewan ko may shota na yata 'yun, eh. Si Nicole ang makakapagpatunay niyan. May mga postings tayo dati na si Glenn Chong maalala niyo nung nahuli yung kanyang mga bodyguard sa biliran, nahulihan ng barel. Sinabi ni Glenn Chong, "Wag niyo akong ituturo, wag kayong sinungaling. Kakasuhan ko kayo." Bodyguard niya 'yan, mga bodyguard niya, Glenn Chong. May nakapagsabi sa akin na si Glenn Chong pala, bago mapatay, yung "King, king, 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 Attention, don't touch this one because it's too ano ko, sensitive." Wala. Bago mapatay pala itong si Glenn Chong mapatay si Glenn Chong, si Red Santillan ay lumulutang na ang pangalan ni Glenn Chong na nasasali. Boss motion sa'yo, shout out. Mukhang lumulutang na yung pangalan ni Glenn Chong sa listahan ng, mga protector ng droga at may kinalaman sa droga noong 2019. At nagtataka ako na mismong nasa circle ni Glenn Chong, nagsabi sa akin na sa loob ng 11 taon na pagiging driver, bodyguard, lover, pusher, yon kasama ni Glenn Chong itong si Rod Santillan, ito daw yung kauna-unahan na naghiwalay. Kasi nasa ano, nasa biliran sila, nasa Naga I think. Pinauwi munang mag-isa ni Glenn Chong itong si Red Santillan. Yun ang dahilan nila. Yun yung alibay ni Glenn Chong. Kauna-unahan, bodyguard mo, close in security mo, pinauna mo. Tapos bigla na lang kinabukasan patay na. At sino yung tao na tumawag sa HPG na hindi nagpakilala at itinuro yung pinupuntahan ni Red Santillan. Alam niyo yung mga baka bagong sasakyan ngayon, 'di ba, may mga GPS tracker na 'yan. Kaya nila natuntun yung sasakyan ni Glenn Chong na gamit ni Red Santillan ay dahil sa GPS tracker na 'yan. Sino nagbigay sa HPG? Ang nakakaalam lang ng mga ganyan yung may-ari mismo. Oh, Leonida Negrilla, shout out. Kawawa Red Santillan ipinain sa kamatayan, demonyo din itong si Chonggo. Oh, kaya nagsabi sa akin kahapon, normally may mga reward system nung panahon ni Digong, 'di ba? Sa pagpatay sa mga napapatay na may kinalaman sa droga. Bakit hindi hindi kinuha ng tumawag yung reward na yun? Arvin G. Vlog, shoutout. Tandang-tanda ko, yung iyak-iyakan drama niyang si Glenda tapos biglang kampanya para sarili. Noon pa amoy na namin na may kinalaman siya sa ambush na 'yan. Oh, ngayon, bakit hindi ginagamit ngayon ni Glenn Chong yung, usapin ni Rad Gatchalian? Bakit hindi niya i-update yung mga tao kung ano na yung kinahinatnan nung kaso ni Rad Gatchalian? Wala na. Kasi hindi nag-materialize. Kaya dismayado din ako sa pau na 'yan, kay Acosta. Sinakyan nila itong drama ni Glenn Chong noon, pati yung Doktor Erpe. Sinabi nila na
na tinorture muna bago pinatay, tinanggal sa crime scene, ibinalik sa crime scene, pinahirapan. Si Red Santillan, pinahirapan ng Smartmatic, gunggong talaga itong si Glenn Chong, eh, 'no? O ito pa, laging pinagmamalaki ni Glenn Chong dito at saka sa ibang mga loyalista, Alex Tistan, shoutout. Sa mga ibang mga loyalista na kumpare niya at malapit siya kay Duterte, bakit hindi niya nabigyan ng hustisya si Red Santillan? Sige nga, nakamatayan na lang nung nanay ni Red Santillan, si Mami Eugene, nakakausap ko pa yon. Nakalaya na lahat ng pulis. Nakasangkot yung idinedemanda nilang si Carranza, vice mayor na, diyan sa may Cavite. So, ibig sabihin, more or less may kinalaman si Glenn Chong. Di ko sinasabing siya, pero siya ngayon ang number one suspect. Pati yung bodyguard niya ngayon, naku, imbestigahan ninyo BI. Yung mga kunwa-kunwaring scheme na nagpapadala ng banda sa Dubai, mga nagpapadala ng mga entertainer sa Dubai tapos tatakas na, ha? Yun ang human smuggling, yun ang human trafficking na di tulad ng binibintang sa'kin ni Glenn Chong. Ako daw, nakasapi daw ako sa sindikato, ha? Yan yung sabi ni Glenn Chong nung ano siya, nag-live siya nung May 25, 2020, na idinidiin niya na ako daw ay human trafficker, na sinisiraan ko daw sila. Pa-share-share na lang si Chonggo ng mga posting ni Maharlika. Wala, tuta na 'to na matagal na 'tong kasapi ng sindikato. Alam na alam sa biliran ng baho nito. Sugal, drugs, baril. Oh, kaya mag-iingat-ingat kayo sa paniniwala nito. Ano bang trabaho ng hayop na 'to? Wala. 'Di naman naging abogado 'to, eh. Kailan siya nag-practice ng law? Sino magtitiwalang magpahawak ng kaso rito sa hayop na 'to? 'Di ba kayo nagtataka mga nasa circle nito, mga mandarambong, mga manloloko, drug lords, pinsan nito Bernard Chong. O tapos tinanggi, hindi daw niya kamag-anak, gago. Apelyidong-apelyido pa lang. Oh, kaya po pala one term congressman lang siya sa Biliran, hindi 'yun ang number one. Kung talagang mabuti kang tao, ipaglalaban ka at susuportahan ka ng mga kalugar mo. Eh, bakit wala akong nakikitang Biliran supports Glenn Chong? Wala, pati pamilya nito tago. Bakit? Ano ang reputasyon ng pamilya nito? Bakit nagkakasarahan yung mga negosyo nila? Nagkaroon ng negosyo yung kapatid dito sa Cebu City, noong siya ang congressman. Saan galing? Tapos nung wala na, naisugal na, lugi. Oh, kawawang Red Santillan. Tapos ang nakakatawa po, si Takero paniwalang-paniwalang abogado siya at tignan pa daw sa Supreme Court. Abogado, totoo, naging abogado, pasado sa bar, eh. Pero ang tanong, humawak ba ito ng kaso? Did he practice, yung pagiging abogado niya? 'Yan, grupo ni Kulaong. Sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo diyan. Music for Life PH DJ Melvin, shoutout. Chonggo yan, pangit ugali kaya inayawan ng mga kababayan niya. Maraming katiwalian 'to. Pinagmamalaki niya, ako lang yung tanging congressman na na nakabumili ng bus, paikot-ikot lang yan, walang ano. Tangina mo, brand new, declaration mo brand new, yun pala nalaman ng biliran second hand. Ang daming problema. Oh, anong tawag mo dun, 'di ba korapsyon? Oh, umikot ng 6 na buwan, pagkatapos ng 6 na buwan wala ng panggasolina. Oh, anong tawag mo dun? Korapsyon. Hmm, yung mga yung mga inumpisahang mga project-project, hindi naman tinapos pero napunduhan, anong tawag mo dun? Korapsyon. Laging ganyan ang tirada niyan, kayo maniniwala diyan, sinungaling yan. Nuknukan ng sinungaling. Uulitin ko, kung matinong tao yan, bakit hindi yan
minamahal ng kanyang mga taga-kapwa-biliran. Ngunit kawawang Red Santillan, isinakripisyo para lang mapabango at mailihis. Kung tutuusin dapat si Glenn Chong yung binira ng HPG dun, eh, totoo. Eh, kaya lang tuso, sinakripisyo niya yung buhay ng kanyang bodyguard lover para siya ay mabuhay. Gago talaga. Maniniwala kayo na hindi niya alam na nagtutulak ng bato itong si Red Santillan? Eh, sakyan niya gamit? Posible. Nasa inyo yung mga GPS tracker, record kung saan nagpupunta, hindi ka nag-iimbestiga? Katulad rin ni Sara Piatos, ang demonyita, attorney ko 'no, hindi sila nahiya kay First Lady Lisa Marcos, matalino, mabait, or ongoing pa yung disbarment, ongoing ba? Kahit naman madisbar o hindi 'to, hindi naman 'to sino magtitiwala magpahawak ng kaso rito? Oh, yun nga kaibigan niya yung kulaong, yung fake Marcos. O bakit hindi siya ang nag-abogado? O eto na lang, bodyguard niya, bakit hindi siya yung abogado ni Red Santillan, pamilya ni Red Santillan, bakit pinahawak pa sa iba? 'Di ba? Bakit ito na lang, bakit yung abogado ni Kulaong na si Johnny Vestido, siya yung abogado ni Santillan dati? Oh, iisang galawan, sindikato lang yang mga yan, mga tarantado mas pinipili nila yung protektahan yung mga mandarambong. Tapos ang lakas na loob niyang kagkagin at babuyin si FL Lisa, eh, wala siya sa kalingkingan ni FL. Ito, si Glenn Chong, sino 'to? Where you going? Shopping? Ah, sa ano, shopping. Kaya mag-ingat-ingat. Mag-ingat kayo sa mga tirada ng mga 'to, eh, isang galawan. Lahat ng mga supporters ni fake Marcos noon, nung makulong si fake Marcos pinagbumura nila, lumipat lahat sila sa BBM, may mga natira pa, nandiyan sina Makmak Pablo, nandiyan sina Takero, mag-ingat kayo. Kung si Sara, Glenn Chongo, attorney mo, sayang pera mo, walang utak, puro ngaw-ngaw. Saka ingay-ingay niya about Smartmatic, bakit wala ata siyang nagawang panukala for electoral reforms para maitama ang system. Eh, nakakapagtaka pa nga, sinasabi niya na Smartmatic, wala na Smartmatic, yun pa rin ang laban niya. Biro system na tayo ngayon. O sa haba ng kanyang laban about Smartmatic, bakit hindi siya kinatigan ng korte? Jel Robles, shoutout. Sapatos ni Girl Hello, naghabla ba siya? Idinibanda ba niya yung Smartmatic o asan na yung sinasabi niya na na magiging, state witness siya ng Amerika? Wala, kasi basura yung statement niya. Ibinasura ng DA ng Amerika. Wala na. Ayan, puro yabang lang 'yan. Yung masasabi lang kakausapin si Trump. Sino kayo? Sino sila? 'Di ba? Pinagmamalaki niya noon. Malapit ako kay kumpare ko si Duterte. Putang ina bata anong nangyari? 'Di mo nabigyan ng hustisya yang driver bodyguard lover mo. Si BBM pa ang nagpatanggal sa Smartmagic kaya natameme 'yan, kakadaldal kontra sa Smartmagic. Kung tutuusin, ito baka patapon 'to ng Smartmatic para makalapit kay BBM, para malaman ng Smartmatic yung mga galawan ni BBM kaya hindi hindi na ipanalo yung protesta ni BBM. O ngayon, naglilinis na si BBM, Smartmatic tinanggal, yung mukha ng Maka Aquino tinanggal. Nagtataka ako sa mga loyalista na sinasabi nila sa'kin no'n, bakit mo inaaway si Glenn Chong, eh, loyalista 'yan." Ayun na hindi niyo alam no'ng 2015, election ng 2016, ang kinampanya nito si Leni Robredo, tapos sasabihin niyo na loyalista 'to, mga bobo.
Sita Bandua, hello, nasaan yung apat? Hindi, nakita ko lang sa sapatos ni girl, may tatlo ma'am. Kaya ingat, 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 ingat. Dito. Eglenchong, harep ka, mamamatay tao ka talaga. Pati malapit sa'yo nagtitiwala, sinakripisyo mo. Nasa ngalan ng ambisyon mo at ikaw ay magkapera. Magkano kaya yung ano 'no, magkano kaya yung, bayad ni Glenchong dito, nung isinakripisyo niya, di umano, eh, red sandal 'yan. Tapos sabi-sabi niya, kunwari siya daw nagpapaaral sa mga anak ni Red Santillan. Kanino galing? Sa OFWs. Oo, eh, wala namang trabaho 'to. Ang trabaho nito sugal. Oh, yung puhunan nito kinukuha pa sa ibang mga tao. Shirley Tiera, number 3. Boss BT, ganyan din ang tawag ng ibang loyalista kina Mamang. Chris Ulo, Jarrett at Takero, mga pro BBM daw, pero noong 2016 wala naman totoo naman, nakapagpakita sila ng patunay na sinuportahan nila si BBM noong 2016. Sabi ko tanungin niyo, nasaan sila? Kaya daling sabihin, kaya daling magpanggap, pero mahirap patunayan. Basta ako 2016 nandiyan na yung BBM branch ko. Nandiyan 2017 nandiyan na yung Silaw. Ay di 2016 din yun, October. Silaw, October 20 tama October. 18 yata kami. Basta katatapos ng birthday ko yun. Si Glenn Chongo communist, hindi loyalist, tama. 'Di ba kayo nagtataka kung bakit magkakilala sila, nasa isang circle lang sila ni Sas? Migrante. 'Yan, yung dating grupo nila. Na kapag natalo yung sinuportahan nila, pupunta sila sa ibang grupo, manggugulo. 'Yan ang misyon. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa tarantado 'to. 130-35. Oh, ilan yung nasa Facebook diyan? Mamaya ko na batiin yung mga nasa Facebook. Oh, eto papasok na tayo. 'Yan, ingat.